Isa sa mga usual na tanong sa atin about kay ADV 160 is kung kamusta ba yung fuel consumption nito. So sasagutin natin yan for today's video, and mag-share na rin tayo ng mga iba pa natin gusto kay ADV 160 after 6 months of ownership. So for reference lang pala, ang tinakbo na ng ADV 160 natin is 1,385 kilometers after 6 months of ownership. Medyo mababa pa yon kasi purely city riding lang to eh. Hindi pa natin talaga nalo long ride. Not unless you consider nyo na long ride yung Marcos Mansion. So in terms of fuel consumption, ang claims dito ni Honda is this can do 45 kilometers per liter. Pero ang actual natin na fuel consumption after 6 months is 36.9 kilometers per liter. So 37 na rin. So for me, kaya ba yung claim na 45 ni Honda? Yeah, para sa akin kayang-kaya yun. Kasi pag nag-long ride ka, mas matipid sa gas talaga eh. And itong 37 kilometers per liter natin ngayon, madalas pa dito, traffic. Diba? City riding, stop and go. So for me, I'm very satisfied with the fuel economy nitong ADV 160. Pero aside sa fuel economy, okay ba talaga tong ADV 160? I mean, for keeps na ba talaga natin to as a scooter? Tara, sagutin natin yan. So share ko yung top 5 na sobrang nagustuhan ko dito kay ADV 160 na talagang for keeps na natin to. Sa akin, number 1 talaga would be yung looks itong ADV 160. Kahit sabihin ng iba na mababaw yun kung looks ang main basis mo, sa akin yun totoo talaga. Again, pag yung motor mo hindi mo nililingon-lingon after mo i-park, or hindi mo tinititigan sa umaga habang nagkakape, maling motor yung nabili mo. And for me, ganun na ganun ako sa ADV 160, especially sa current look ng motor natin. Sa ganitong view, gustong gusto ko rin yun, talagang ang taba tingnan nyo, ang chunky tingnan ng ADV. Parang naka-maxi scoot. Parang hindi 160 yung dala mo eh. Kaya hindi ka man liliit na dalhin to kahit saan. Second would be yung power. Kahit sabihin ng iba na mahina ang ADV 160, ewan ko saan nila nakuha yung statement na yun. Tingnan nyo naman oh. For a scooter wala akong reklamo. Wala akong anything na dissatisfaction sa power and torque itong ADV 160. Again, especially kung city riding, talagang more than enough na to. Kaya excited din talaga akong dalhin sa long ride to eh. Kasi for sure hindi ka mapapaya dito. Kung may kasama ka sa ride, hindi ka naman may iiwan. Natin lang siguro kargado yung mga dala nila. Ako kasi all stock lang tong ADV natin. Wala pa rin kasi tayong balak mag-upgrade ng panggilid. Ang understanding ko kasi doon is pag nag-plate ka ng panggilid naman, hindi siya nagdadagdag talaga ng power sa motor mo or sa scooter mo. Nagkakaroon na ng compromise. So pwede mong i-set up yung panggilid mo na malakas ang arangkada or malakas sa gitna. Pero pag nangyari yun, magkakaroon ng compromise sa dulo. And vice versa, pwede mo ring palakasin sa duluhan, pero magkakaroon naman ng epekto sa arangkada and sa panggitna. And for me, yung current balance ng power nitong ADV 160 across the entire power range, ako goods na ako dun sa arangkada, gitna, and tamang-tamang dulo lang naman. Although hindi pa naman natin top speed talaga to. Parang nasa 109, 110 pa lang ang nagagawa natin dito. Ayun 2 seconds pa, gumuna si Manong. Yun ang hindi ko maintindihan talaga guys. Yung mga 2 seconds na lang 2 seconds na lang. Hindi mo pa pahintay yun. Nagawa pa ng traffic violation. Kaya siguro maraming nagsasabi na kulang sa disiplina ang mga rider dito sa atin. Again, hindi ko nilalahat.
Pero mahirap sisihin yung mga tao na may ganun silang perception kaya sa mga ganyan. So punta naman tayo sa third na gusto natin dito kay ADV. And for me, yung naked handlebar. So sa mga nakasubaybay sa atin, alam nyo marami tayong kinakabit sa handlebar kasi. Before tayo nag-chigi, meron tayong quad lock dito. Naglalagay din tayo ng camera mount. Pero with our current setup, naka-chigi tayo, AIO5 Lite. So hindi na natin kailangan maglagay ng phone mount. And itong quad lock naman na mount is ginawa na natin for action camera na lang. For me, napakasulit na nito. Okay na okay yung position sa akin in terms of navigation. Yung line of sight niya kasi halos katabi lang or katapat nung pinaka panel natin. So hindi ko na kailangan ilayo yung mata ko. Kung nagna-navigation tayo, nag-Waze, quick glance lang, kitang-kita na kagad. And if you're using naman tong Chigi as a rear view, pwede rin no? And may blind spot detection din naman to. So kahit hindi ako nakatingin, i-alert na niya ako kung meron sa blind spot. Mawa-warningan tayo. And for me, iba talaga yung look ng ng naked handlebar. Ayun warning. Pag naka-naked handlebar ka, talagang big bike ang datingan Bukas ba yung Ducati? Sarado yata, no? Silipin kaya natin. Sana bukas. Tagal ko na ulit gusto ma-feature tong tong Ducati. Alright. Naku, mukhang sarado guys. Sayang, they have Multistrada V4. Ano yun nandun? Yung white. Super Sport. Gaganda na naka-display ngayon Merong Multistrada RS, Panigale, Street Fighter V4S. Tingnan nyo naman guys yung exhaust na yun yung Acra. Dual exhaust, titanium. Sayang, sarado. Pero next time guys, balikan natin yan. Para we can do a content. Diba? Kung magkano ang Ducati bikes. Installment ba? Meron ba sila? Tingnan nyo naman tong ADV natin. After 6 months, may spark pa din talaga Medyo madumi pa siya ngayon Tagal na walang hugasan Alright, so moving sa fourth na gusto natin dito kay ADV. For me, yung ergonomics, yung posture mo. So for me, with my height 5'8", parang tamang-tama lang yung taas ng handlebar, yung lapad. Although I know some ADV users nagkakabit ng riser. Ako, for me, hindi ko kailangan maglagay. Goods na ako sa current position. And laking bagay din tong extended na footboard. So pwede mong i-extend yung legs mo. Kung isang position ka lang, yung mga hindi mo pwedeng i-extend yung binti mo pag nakaganyan ka lang. Iniisip ko pag long ride baka mga alay ka Although ako kahit city riding lagi naka-extend naman. Kumbaga yun yung talaga ultimate na chill position. Kaya siguro sobrang gusto kong dalhin tong ADV 160. Relax na relax ka. And actually, segue na tayo sa fifth na gusto ko dito. Last but not the least. Yung handling. Yun Trident 660. Ride safe mga sir. Sumasabay na naman tayo guys. Nagpipiling na naman yung ADV. Pero yun ang gusto ko talaga dito, yung handling. Parang hindi ka naka-adventure scooter Napaka-sporty yun. If there's one word to describe yung handling nitong ADV 160, for me, nagagamitin ko, sporty. Very lightweight, very easy to maneuver. And I don't think na dahil lang sa gulong yun, dahil naka Pirelli Angel scooter tayo. Kasi even before pa naman tayo nagpalit, kahit nung stock tires pa tayo, napaka-sporty na for me nung handling nito Talagang mag-enjoy ka talaga. And marami rin pala nagko-comment sa atin na bumili rin sila ng ADV 160 dahil sa kapapanood ng videos natin. Seryoso to Madalas ako makabasa ng ganun.
So kung isa ka doon sa mga nabudol nating mag-ADV 160, favor pa-comment down below naman. And pa-share na din kung ano yung pinaka gusto mong attribute. Siguro 1 to 2, maximum 2 na talagang nagustuhan mo sa ADV 160. So guys, abangan ko yung comments nyo ha. So ayun, so far yun yung top 5 reasons kung bakit para sa akin for keeps na tong ADV 160. Hindi pa kasama dun yung hindi ko pa pala nabanggit dun yung Showa suspension nito, di ba? Yung all LED lights, ang dami pa ibang reason din. Yung fully digital panel, yung 8-liter fuel capacity, and doon pala sa mga nakapansin sa shades natin for today. So share ko lang very quick, Saving Daigdig project sa foldable na polarized sunglasses. Napakaganda guys. So for me, it makes riding more safe din kung meron ka mga ganitong klaseng sunglasses, because again, since polarized, it reduces the glare. So syempre mas iiwas silaw, and ewan ko lang, for me yung pagiging polarized niya, talagang for me nakaka-relax ng mata ko. It improves yung contrast. Talagang mas parang pag nagmumotor kayo, para kang nanonood sa 4K HD na TV. Talagang napaka-crisp ng nakikita mo. So yun lang naman guys, kung gusto nyo rin tulungan ng cause nila, Saving Daigdig project. So sa bawat sunglasses na bibilhin nyo, tutulungan nyo rin sila sa pag-fund ng mga environmental friendly o related na activities nila in their efforts to help save our planet. So again, diba? May magandang pamormang shades ka na, nakatulong ka pa sa planet Earth, sa environment natin. Alright. And nabanggit ko na ba na 350 pesos lang to? So hindi mabigat sa bulsa. And kung naghahanap ka ng perfect na pangregalo this coming holiday season, baka ito na yung hinahanap mo. For me, sakto to kasi like ngayon, hindi ako makapagsarado ng visor kasi medyo sinisipon pa tayo Kaya laking bagay na kahit naka-open visor tayo, hindi masakit sa mata kasi meron tayong shades. And by the way, sobrang satisfied ko dito sa sunglasses na to. I'll be doing a giveaway very soon sa Facebook page natin. Kaya kung gusto mong makasali doon, follow nyo lang ako doon. Kung hindi nyo pa pala nababalitaan, na-ban rin pala yung TikTok account natin. So may 11,000 followers na tayo doon. If you're asking me bakit na-ban, hindi ko rin alam. Siguro dahil allergic sa motor, si TikTok. Ay wala naman tayong pinopost na kakamotehan doon. Pero wala tayong magagawa. Pero I created a new TikTok account for Newbie Rides. Yung dati kasi Newbie Rides, one word. Ngayon, nilagyan ko lang ng newbie.rides. Kung hindi ka pa naka-follow doon sa bago natin, ayun, small favor na rin. Salamat. Start from scratch. Nakapanghina kasi yung 11,000 followers na yun, talagang tsinagaan natin yun. Hindi siya overnight. And okay lang sana kung talagang alam mo may ginawa kang dangerous acts as kiniklaim ni TikTok. Matatanggap mo yun Pero hindi Pero guys, on a good note, malapit na rin tayo sa 10,000 subscribers dito sa YouTube channel natin. So kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button below and be part of the first 10,000 subscribers ng Newbie Rides. Isang pamilya tayo dito. Alright, so maraming salamat sa mga sumama sa atin today. Sobrang solid nyo, lalo na yung umabot sa part na to. So kita-kits tayo sa next one. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.